Sampahan ng impeachment case ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hamon ni Attorney Panelo. Talaga lang, dapat lang, para hindi na siya tawaging bulahin mo, lelang mo. Ako mismo, pag ginawa ni Mangga yan, ibuboto ko yan sa Senado. Ito ang video. Oh, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Kasi naman, karamihan ngayon sa pinagagawa po ni Senator Amy Marcos, umalas na siya sa alyansa at may paimbestiga-imbestiga pa sa Senado tungkol sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Marami pa rin hindi naniniwala sa ginagawa niya. Kasi nasaan daw siya nung panahon na inaresto na si Tatay Digong. Ngayon pa siya mag-iingay? May magagawa ba siya na ibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Wala, di ba? Anong nangyari doon sa pahiring-hiring niya? Ito ang maganda. Sampahan niya ng kaso ang Administrasyong Marcos kung talagang naniniwala siya na may maling ginawa yung gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi pag kagaya nito kanina, naglabas po siya ng paunang ulat sa pangyayari kaugnay po sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. At marami siyang sinasabi na may mali ngang ginawa. O, eto, pambubola niya. Ay hindi, yung ulat niya. Napakaraming nakinig at marami ring katanungan para magbigay ng liwanag at maklaro yung ibang bagay-bagay. Nais kong magbigay ng dalawang dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana, pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa March 2019 nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos, yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral noong 2022 ng Hunyo. Pagkatapos, 12 September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So, 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension nung Marso. And then July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd at ng OVP. Yung ICC chamber delivered its judgment 18 July 2023. Pero inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyung yan, hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So yun ang nangyari, Tapos gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At nung 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanata ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang Candlelight Prayer Rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024, June. VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog, rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolor, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says,
Hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA. And the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second BICAM. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025, may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against... Naniniwala ba kayo sa pinagsasabi niya? Ako? Alanganin talaga. Bakit? Hanggang dyan lang. Imbestiga, Senate hearing. Karamihan hindi kontento dyan. Hindi po kontento dyan, Senator Amy Marcos. Oo, mayroong mga lumabas at nalalaman natin na karagdagang impormasyon o mga ginawa nila na mali talaga. May action ba? May na-contempt ba siya? Tingnan nyo naman nung Senate hearing. Tumaas pa ang boses ng mga resource person niya. Diba? Pag yung mga nanonood sa Senate hearing niya, ang daming nag-comment, contempt mo na yan. Pero siguro, tama din naman yun na walang ma-contempt kasi mga matataas na posisyon din po yun sa gobyerno. Pero hindi kontento. Yung kunwari ay kakalas na sa alyansa. Sabi ng iba, ginawa niya dahil bagsak sa survey. Tapos, kailangan niya mapansin. Tactics ba? Kasi mag-i-eleksyon na. Alam natin, kailangan niya na manalo sa pagkasenador. Yun ang tingin ng iba. Ako, tingin ko. Pero kung ito ay gagawin niya kasi mayroon pong basihan. Ayon kay Atty. Panelo, sampahan niya ng impeachment mismong kapatid niya. Ako mismo maniniwala na sa kanya. Maraming maniniwala na sa kanya. Baka ipopromote ko pa siya tuwing vlog ko na iboto natin siya. Kung gagawin niya. Kasi kung maumpisahan niya yan na mag-file ng impeachment sa kapatid niya, kung alam niya na may mali. Yun yung lumalabas ngayon sa mga pinagsasabi niya. Di ba? Ang tanong, kaya ba niya? Kung hindi, ay, bulahin mo, lelang mo. Galing ka, Atty. Panelo. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.